Yan ang napapala mo sa kaka-cellphone mo. Akala naman namin ni Mama nag-aaral ka kaya ka nagpupuyat. Yun naman pala, ibang pinagkakaabalahan mo, Reyna. Sabi ng ate niyang si Micah. Nakasalampak si Reyna sa likod ng sasakyan, nakayakap ng mahigpit ang mga braso sa dibdib. Parang humihigpit ang seatbelt sa kanyang balikat habang nakatitig siya sa mga punong dinadaanan nila. Kahit ano, basta huwag lang siyang tumingin sa babaeng nasa driver's seat. Akala mo hindi ko malalaman, Reyna? Matalim ang boses ni Micah. May hinahon pero may tama, subalit wala pa rin siyang pakialam. 3 klase ang tinulugan mo ngayon. Akala mo ba hindi ako iti-text ng mga teacher mo sa school? At anong tumatakas ka para mag-cutting class? Pumikit si Reyna, napairap at pubulong-bulong. Heto na naman siya. Reyna, naiinis siyang lumingon dito. Hindi ako tumakas, nag-decide lang akong umuwi dahil masakit ang ulo ko. Talaga? Sinilip siya ni Micah sa rearview mirror. Ang lame ng excuse mo na yan. Galingan mo pa next time bakit nakita ko ang pangalan mo sa live video ng barkada mo na nasa milk tea shop sa may plaza? Sakit ba sa ulo yon? Kapag may nararamdaman, doon ba dapat ang punta? Sa galaan ba dapat? Napadaing si Reyna sa mga sinabi ng kanyang ate. Break lang naman. Ngayon lang ako hindi pumasok. Nag-aaral naman ako ng maayos. Wala naman akong binabagsak na grades. Minsan kailangan din yon. Lahat naman ginagawa yan. Bakit laging pinapalaki mong issue, Ate Micah? Lagi mo na lang akong hinahanapan ng mali. Napailing si Micah. Nakakahanap ako ng mali kasi obvious ng mga ginagawa mo. Nagtatrabaho ako para mapag-aral ka. Ako at si Jake ang nagbabayad ng tuition mo, mga projects mo, allowance mo. Sobrang swerte mo. Kasi nang ako pa naman ng estudyante at nagtatrabaho si Mama para sa akin, hirap na hirap kami nun. Pero ikaw, swerte ka kasi may trabaho na ako. Pinagpahinga ko ni si Mama sa pagtatrabaho at ako nang sumasalo ng mga gastusin mo. Kaya sana ayusin mo naman ang pag-aaral mo. Yun na lang ang hinihiling ko sa'yo, Reyna. Tapos gagantihan mo ako ng kasinungalingan at ng mga kalokohang ginagawa mo? Mas lalong nabuhay ang inis sa dibdib ni Reyna. Yun na naman ang kanyang ate Micah. Mga guilt trip lines yun na kabisado na niya. Tumingin siya sa bintana at ang init ng salamin ay dumikit sa sentido niya. Mainit na nga ng panahon na yon, may hinaharap pa siyang mainit din ang ulo. Para mo naman akong anak kung masabihan mo, daig ka pa ni Mama. Mahinang bulong niya. Sandaling natigilan si Micah na para bang walang nakakatawa sa mga sinabi niya. Concern lang ako sa'yo. Huwag mo akong masamain. Para rin naman to sa ikabubuti mo. Napailing si Reyna. Oo nga pala, si Mama sobrang bait kaya ikaw ang palaging bida sa pagkokontrol sa akin. Biglang huminto ang kotse sa kanilang driveway. Pinatay ni Mike ang makina pero ni isa ay wala sa kanilang gumalaw. Nakatitig pa rin si Reyna sa windshield, hinihintay ang susunod na sermon ng kanyang ate. Pagod na ako, Reyna. Ani Micah. Pagod na akong habulin ka, pagsabihan ka, habang ang gusto ko lang naman ay mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Akala mo ba gusto kong magsermon sa'yo? Paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi ko. Tumawa si Reyna ng mapait. Honestly, ginawa mo ng habit ang pagsisermon sa akin, ate. Para bang libangan mo na? Bumukas ang pinto ni Micah, sabay sara ng malakas. Sumunod si Reyna, mabagal ang hakbang at kinaladkad ang bag na parang may laman na 100 kilo. Pagpasok nila sa bahay, tumakbo ang pamangkin niyang si Drew mula sa sala, bit-bit ang laruan nitong eroplano. Mama! Tita Reyna! Sigaw niya, sabay yakap sa binti niya. Bahagyang lumambot si Reyna at hinaplos ang buhok ng bata. Hoy, buddy! Kumusta ng baby boy namin dito? May pasalubong ka, tita? Wala. Sagot niya at dumiretso sa loob. Bukas, hindi kasi ako nakabili. Mula sa kusina, tinaasan siya ng kilay ni Micah. Walang pasalubong kasi nag-cutting classes para lang uminom ng milk tea at gumala sa mall kasama ang barkada. Mama! Tanong ni Drew na naguguluhan. Napairap na lang si Reyna. Tiyak na ilang araw pa siyang sesermonan at pagsasabihan ni Micah. Pariringgan siya na nakakarindi na minsan. Wala yun, baby. Buntong hininga ni Micah. Ituloy mo na ang paglalaro mo, anak. Tumakbo ulit si Drew palayo.
Wala pa rin kamalay-malay sa tensyon nilang magkapatid. Inihagis ni Reyna ang bag sa sofa at humilata. Hawak na agad ang cellphone. Umakyat naman ang kanyang ate kaya binuksan niya ang group chat ng mga kaibigan at pabilis na nakapag-video call. Hulaan nyo, sino na naman nang nag-TED Talk? Ang ate kong Hitler. Paglalabas niya ng hinanakit. Nanlaki ang mga mata ni Gia. OMG, na naman? Napairap siya nang makita ang picture frame sa sala na nakatoga ito. Dahil lang sa milk tea at gala sa mall, isang beses ko lang namang ginawa. Parang sobrang samang tao ko na. Hello, hindi naman ako 5 years old. Tumawa naman ang kaibigan niyang si Ken. Napag-initan ka na naman. Mas lalo lang siyang nainis. Thank you inasar mo pa ako. May anak na nga siya pero akala mo anak niya rin ako kung mapagsabihan. Si mama nga pagsasabihan lang ako ng kaunti pero hindi na uulitin pa. Kalmado lang. Kaya naiinis ako na dinadaig pa ni Ate Maika. Mula sa hagdan, narinig niya ang boses ni Maika. Kaya agad naman siya nagpaalam sa mga kaibigan. Ibaba mo na yung phone mo. May homework ka pa. Sabi ni Maika. Hindi man lang siya tumingin. Ba't di na lang si Drew ang pakialaman mo? Ako nang bahala sa mga homeworks ko. Hindi naman ako kinder na kailangan mo pang tulungan. Napabuntong hininga ang kanyang ate. Responsibilidad din kita, Reyna. Huwag ka nang umapela dyan dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako titigil na maging concern sa'yo at araw-araw kang paalalahanan. At kahit bata pa si Drew, nakikinig naman siya. Ikaw na mas matanda sa kanya, hindi na nakikinig. Kung sumusunod ka sa mga utos at bili namin, hindi naman ako magiging ganito sa'yo. Biglang tumayo si Reyna. Pwede ba, Ate Maika? Huwag ako. Hindi ako bata na dapat sabihan kung anong susuotin, sinong kakausapin o kailan hihinga. Hindi naman kita sinasabihan kung kailan ka hihinga. Pero parang gano'n na rin naman ang pakiramdam, ate. Sigaw na Reyna. Grabe ka. Hindi mo ba gets? Hindi kita kailangan bilang nanay kaya huwag kang umasta. May nanay ako. Umawang ang bibig ni Maika na parang may gustong sabihin pero hindi na lang itinuloy. Parang gusto niyang sumigaw, maghagis ng kung ano o umiyak. Pero imbis na gawin ang alinman sa mga yon, kumuha siya ng lakas ng loob para tumalikod. Pumasok si Reyna sa kanyang kwarto, pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Pero ayaw niyang humingi ng tawad. Hindi habang mainit pa ang ulo niya at inis na inis sa kanyang ate. Control freak lang talaga siya. Parang hindi niya ako nakikita sa good light. Palaging mali ang napupuna. Binitiwan niyang cellphone sa unan at tumitig sa kisame. Bakit ba hindi siya makabitaw? Tanong niya sa sarili. May sarili na siyang buhay. Asawa niya si Kuya Jake, anak na si Drew. May pamilya na siya. Magkakasama kami rito pero hindi ba dapat? Mas pagtuunan niya ng pansin ang pamilya niya? Bakit pati buhay ko gusto pa niyang hawakan? Pumihit siya patagilid at tinakpan ng kumot ang ulo. Pero hindi tumigil ang mga tanong sa kanyang isipan. Naiintindihan niya naman ang pagpapahalaga at pagmamahal ni Maika para sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit minsan ay parang sumusobra na ang pangingialam nito. Isang araw, sumisingaw ang amoy ng pritong itlog at sinagang sa pasilyo habang papunta si Reyna sa kusina. Suot ang lumang hoodies at medyas. Kumirot sa mata niya ang liwanag ng umaga, kaya napapikit pa siya habang inaabot ang baso ng tubig. Late ka na naman! Sambit ni Maika na hindi man lang lumingon habang binabasag ang itlog sa mainit na kawali. Na naman, lagi na lang. Napabuntong hininga si Reyna. Ate, ang aga-aga. Ang anghang na agad ng bati mo sa morning ko. Napailing ito. Uniform mo nasa kwarto pa. Hindi mo pa planchado. Ikaw dapat ang gumawa niyang kagabi, di ba? Hindi sumagot si Reyna. Umupo siya sa lamesa at binuksan ang cellphone. Nag-scroll sa kung anong app para lang makaiwas makipag-usap. Ibaba mo na yan at kumain ka na. Utos ni Maika habang inaayos ang baon ni Drew. At huwag mong kalimutang ipasa ang science project mo ngayon. Minsan ka nang nahuli sa deadline nun. Kaibigan ko ang teacher mo ron kaya huwag kang magtataka na alam ko. Hindi na nagsalita si Reyna. Hahaba pa ang usapan nila. Aminado naman siya na may mali rin siya. Tinapunan siya ng tingin ni Maika. Ayusin mo dahil bumababa na naman ang grades mo. Ate, ang mahalaga pasado ang grades ko. Saka wag mo kong itulad sa'yo na honor student dati nung nag-aaral ka pa.
Sabat ni Reyna sabay irap. Napailing muli si Micah. Reyna, alam kong matalino ka. May dunong ka. Ang problema sa'yo, mabarkada ka. At ang hilig mong gumala. Kung inuubos mo lang sana ang energy mo sa pag-aaral, mas may saysay pa. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Sobrang husay mo. Bakit hindi ka nalang mag-focus sa anak mo? Hayaan mo na lang kasi ako, ate. Ako naman ang magdadala ng buhay ko in the future at hindi naman ikaw. Sakto naman, pumasok si Drew sa kusina na nakasuot na ng uniform. Mama, nasa na po yung bag ko? Nasa may pinto na, anak. Malumanay na sagot ni Micah at biglang nagbago ang tono. Kainin mo yung baon mo, ha? Opo, mama. Pinanood na Reyna ang biglang lambing ni Micah. Samantalang pagdating sa kanya, matigas ang boses nito. Napairap na lang siya ulit. Ang petting niya naman para damdamin niya pa iyon. Oh, eto. Inilahad ni Micah ang plato kay Reyna na may sinangag, itlog at longganisa. Kumain ka ng maayos. Lagi ka na lang nagpapalipas ng almusal. May pagkain naman dito. Kumain ka ng maayos at sa tamang oras. Baka mamaya magkasakit ka pa. Mag-aalala pa kami ni Mama sa'yo. Tinusok na Reyna ang pagkain gamit ang tinidor. Salamat. Huwag kang mag-alala. Kapag college na ako at kailangan ng mag-board, hindi mo na ako kailangang alalahanin, ate. Kahit nasaan ka, hindi mawawala sa akin ang pag-aalala sa'yo. Huwag kang magmadali. Hindi ka pa nga nakakatapos ng pag-aaral. At ngayon pa lang ayusin mo ng pag-aaral mo dahil baka mahirapan ka pa sa paghanap ng school pagdating ng araw. Ni hindi mo nga alam paano magsaing ng hindi naka-rice cooker. Sabi pa ni Micah. Tumaas ang mga kilay ni Reyna. Hilaw lang pero marunong naman ako. Matututo ako. Kaya ko yon kasi instinct na yon ng pagiging adult. Ewan ko sa'yo, Reyna. Ang dami mong alam. Bago pa makasagot si Reyna ng mas matindi, dumating na ang kanilang ina na si Edna na basa pa ang buhok sa pagligo. Reyna, ayusin mo ang pananalita mo. Inaaway mo na naman ang ate mo. Napanguso naman siya. Wala naman po akong sinabing masama. Ang aga-aga kasi nagsisermo na naman si ate Micah. Dapat pa rin igalang ang ate mo. Sagot ni Edna habang kinukuha ang tasa ng kape. Ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Batid niya naman yun, pero hindi niya rin talaga mapigilan ang iritasyon na nararamdaman sa tuwing nasisermonan siya. Para bang hindi kompleto ang araw ni Micah kapag hindi siya napapagalitan o napagsasabihan. Napangiwi si Reyna. Oo nga, Mama. Ginagawa niya rin po akong bata. Mahigpit siya sa'yo kasi nagmamalasakit siya, Reyna. Mahinang sagot ni Edna. Pasalamat ka na lang dahil kapag nawalan siya ng pakialam sa'yo, mas nakakatakot yon. Tiningnan siya ni Micah na abala sa pagpupunas ng bibig ni Drew gamit ang towel. Ramdam niya ang pagmamalasakit nito. Pero palaging naiisip ni Reyna na masyadong sobra, gayong ate niya lang naman ito. Sa biyahe papuntang paaralan, nakaupo si Reyna sa passenger seat habang nagmamaneho si Micah. Si Drew, tahimik sa likod, mabigat ang katahimikan sa loob ng kotse. Ilang sandali pa, inihinto ni Micah ang kotse sa tapat ng gate. Bye, Mama! Saad ni Drew at humalik sa pisngi nito. Napangiti naman si Micah. Bye, anak. Aral ng mabuti. Reyna, wag nang magkating, ha? Huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo para sa ubo mo. Nilagay ko na sa bag mo kanina. Next time kasi huwag ka nang gumala ng walang paalam. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Hindi na siya sumagot. Lumabas na lang siya at isinara ang pinto ng sasakyan. Nagsimula ang mga klase at naging maayos na estudyante naman siya. Sa oras ng tanghalian, nakaupo si Reyna kasama ang barkada sa ilalim ng punong may lilim malapit sa court. Parang CIA agent ang ate mo. Natatawang sabi ni Ken. Kunot na o siyang umuya ng chips. Nilalagay pa niya yung gamot ko sa bag ko as if naman kailangan ko ng reminder. Kaya nga, ani naman ni Gia. Bakit mas concerned pa siya kaysa sa mama mo? Napaisip si Reyna. Hindi ko rin alam. Si mama chill lang nag-aalaga rin pero hindi ganito kapraning gaya ni ate. Si ate Micah parang hindi marunong tumigil. Humigop ng juice si Ken. Siguro sanay na siya. Siguro gusto niya talagang maging in charge sa buhay mo kasi nung baby ka, dalaga na naman siya. So kasabi mo, siya ang nag-alaga sa'yo nung bata pa, di ba?
Siyang nagpaaral at sumusuporta sa mga pangangailangan mo ngayon. Kaya kahit magkapatid lang kayo, siguro tinuturing ka rin niya na parang anak. Kaya hindi mawawala yung parental attachment niya pagdating sa'yo. Sumandal si Reyna sa puno at hinayaan ang hangin sa mukha niya. Lumipad ang isip niya sa mga alaala kasama ang kanyang ate. Kahit noon pa, bago pa magkaanak si Micah, bago pa ikasal kay Jake, si Micah na ang nag-aayos ng baon niya, pumipirma ng forms, umaattend sa school meetings tuwing hindi makapunta si Edna. Akala niya noon dahil lang busy ang kanilang ina, pero hindi pa rin ito tumigil. Kahit may sarili ng pamilya si Micah, kasama pa rin talaga siya sa mga priority nito. At minsan, naguguluhan na lang lalo si Reyna. Ano ba talagang gustong patunayan ni Micah? Na mas magaling ito kaysa kay Edna sa pagpapalaki sa kanya? Kaso, ano namang sense, hindi niya talaga maintindihan. Umiling siya. Whatever, wag na natin pag-usapan si Ate Micah. Nakaka-stress lang. Kinagabihan, abala si Micah sa kusina habang si Drew ay nanonood ng cartoons. Dumaan si Reyna ng walang imik. Naipasa mo ba yung project mo? Tanong ni Micah. Tumigil si Reyna. Oo naman ate, dadalhin ko ba yon kung hindi ko ipapasa? Ininom mo ba ang gamot mo? Napabuntong hininga si Reyna. Oo na mother. Hindi na sumagot si Micah. Sinama na lang siya ng tingin. Tahimik lang itong nagsandok ng kanin muli sa rice cooker. Tumayo lang si Reyna sandali tapos tumalikod. Mamaya na lang ako kakain. Bahala ka. Pag-akyat sa kwarto, humilata si Reyna sa kama. Hawak ang cellphone. Tiningnan niya ang mga notifications. Isa na namang message mula kay Micah. Kumunot ang kanyang noo. Parang ewan talaga tong si Ate Micah. Nasa bahay lang kami, tenext pa ako. Nasa mesa ng hapunan, sinigang, alam kong paborito mo yan. Tinitigan ni Reyna ang screen. Sandaling lumutang ang hinalaki niya sa reply button pero pinatay niya ang cellphone. Nagbihis na lang siya at nagdesisyon na sumabay sa pagkain. Para sa taong gustong magpakalayo-layo pagdating ng araw, bakit parang lagi nitong pinapaalala na nariyan lang ito palagi para sa kanya? Ate Micah, sleepover lang naman yon. Pumayag ka na. Sabi ni Mama, sa'yo ako magpaalam eh. Ate, sige na. Nakatayo si Reyna malapit sa kitchen counter. Nakakrus ang mga braso sa dibdib at nakataas ang kilay. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone at ang hinlalaki niya ay nakalutang sa group chat. Naghihintay lang siya na makonfirm ang pag-attend niya roon. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Micah habang hinihiwa ang mga karot. Hindi pwede. Alam mo namang hindi ako pumapayag sa mga ganyan. Napakunot ang noo ni Reyna. Seryoso? Hindi mo man lang yata pinakinggan yung paliwanag ko? Hindi ko na kailangan pakinggan. Sagot ni Micah. Malamig pero kalmado ang boses. Birthday yan ni Patricia, di ba? Sa condo malapit sa highway. Yung parehong Patricia na nag-post ng mga vodka sa story niya noong isang linggo. Ahead sa inyo ang Patricia na yon at baka may iba pa siyang bisita na hindi nyo naman talaga kaibigan. Mapainom ka pa at baka kung anong mangyari. Bahagyang tumawa si Reyna. Hindi makapaniwala sa ate niya na advance mag-isip. So, fina-follow mo na rin ngayon yung mga kaibigan ko? Pinoprotektahan lang kita. Sagot ni Micah at sa wakas ay tumingin sa kanya. At alam ko kung ano ang nangyayari sa mga sleepover na yan. 15 ka pa lang, naging 15 anyos din ako. Maraming pwedeng mangyari. Kahit nga nasa bahay ka pa, maraming pwedeng mangyari. Lalo ka na, madaling makakuha ng atensyon niyang katawan mo. 15 ka pa lang pero ang ganda at sexy mo na. Napapagod na siya sa pagiging praning ng kanyang ate. Gusto niya lang naman mag-enjoy. Marunong siyang maglagay ng limit at disiplina sa sarili. Sadyang wala lang talagang tiwala si Micah sa kanya. Ang sabi ko nga, hindi ako iinom. Singhal niya Reyna. Nangako naman ako, diba? Ate naman. Bumagsak ang kutsilyo ni Micah sa chopping board ng masyadong malakas. At kung may mangyari, kung may uminom ng sobra, kung may mag-post ng video, isasama ang pangalan mo kapag may nangyaring gulo? Ayokong subukan ng mga posibilidad na yon. Kaya hindi. Dito ka lang. Humiga ka lang dyan sa kama mo, matulog ka at mag-cellphone ka na lang. Umawang ang bibig ni Reyna. Sa totoo lang, wala ka naman talagang tiwala sa akin, Ate Micah.
Akala mo ba ganyan ako ka-irresponsable? Akala mo lahat gagawin ko? Mali. Mali, dahil alam kong bata ka pa, pero kung ano-ano nang ginagawa mo. Ayokong gumawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo. Ang alam ko, padalos-dalos ka. Sagot ni Micah habang pinupunasan ng kamay gamit ang tuwalya. At ang hindi mo laging naiisip ay ang mga epekto sa'yo ng mga taong kasama mo. Hindi agad ako magtiwala sa'yo dahil alam ko sa sarili ko at nakikita ko na madali kang maimpluwensyahan ng mga barkada mo. Nagpapaalam ako ng maayos, Ate Micah. Nagtatampo niyang singhal dito. Hindi ko kailangan ng sermon. Huminga ng malalim si Micah at pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi ba't may exam ka sa Tuesday, Reyna? Mag-aral ka na lang. Paulit-ulit ko nang pinapaalala sa'yo yan. Priorities muna bago ang lahat. Gusto niya na talagang magdabog. Sa Tuesday pa yung exam. Makakauwi ako bago mag-lunch. Bakit ba palagi kang worst case scenario kung mag-isip? Kalmado pa rin ang tingin ng kanyang kapatid sa kanya. Ayokong magsugal pag ikaw ang nakataya. Ibinagsak ni Ray ng cellphone sa counter. Para na siyang masamang tao na kailangan ikulong. Bumabaha na talaga ang pagtatampo sa kanyang dibdib. Alam mo, nanginginig ang tinig ni Reyna sa inis. Hindi ka naman si Mama pero dahil ikaw ang nagpapaaral sa akin, pati pagdedesisyon ng Mama natin, kailangan ikaw ang may huling say. Nakakainis ka na, Ate Micah. May sarili ka ng anak, di ba? Kaya tigilan mo ng pagtrato sa akin na parang ikaw ang may-ari sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ni Reyna. Tumaas ng boses niya. May asawa ka na, may anak, may sarili kang pamilya. Bakit parang gusto mong kontrolin pati ang buhay ko? Nang hina ang ekspresyon ng ate niya. Para bang may gustong sabihin si Micah, pero pilit pinipigilan ng sarili. Sa halip, nakatitig lang ito kay Reyna. Lumayo si Reyna rito. Sirain mo na lang ang buhay ko kung ganito lang din pala. Bakit? Pagsira na ba ng buhay mo ang pagset ng boundaries mo? Mahina, ngunit mariin ang sagot ni Micah. Minor ka pa, Reyna. Kung hinayaan kitang gawin lahat ng gusto mo, baka hindi ka na pumapasok, bagsak sa exams at kunwari ayos lang ang lahat. Mapait na tumawa si Reyna. Mas okay na yun kaysa araw-araw akong dinidiktahan ng ate kong control freak. Reyna, 15 anyos ka pa lang. Kailangan mo pa rin ng gabay. Hindi ka nga si Mama. Sigaw ni Reyna at mas malakas na ngayon. Kung may kailangan mang gumabay sa akin, si Mama yun at hindi ikaw. Sa itaas, may tunog ng maliliit na paa sa hallway. Sumilip si Drew mula sa hagdanan at nanlalaki ang mga mata. Mama? It's okay, baby. Tawag ni Micah nang hindi lumilingon. Pumunta ka na sa kwarto mo. Hindi pa rin kumilos agad si Drew. Halatang naguguluhan. Napapikit na lang si Reyna. Ayaw niyang iparinig sa pamangkin ang sagutan nila ni Micah, pero sumusobra na kasi minsan ang sarili niyang ate. Nanginginig ang mga kamay ni Reyna. Paos ang lalamunan niya sa sigaw, pero parang may nadurog sa dibdib niya. Isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Bumalik si Micah sa paghiwa ng gulay. Tahimik na, mabagal at maingat. Mas masakit ang katahimikang yon kaysa sa mga sigawan nila. Tumayo si Reyna. Inaasahan niyang may isusunod pa si Micah. Isang pasaring, isang sermon o kahit ano. Pero wala. Nagpatuloy lang ang ate niya at mas lalo lang siyang nainis. Ganun na lang? Tanong ni Reyna. Wala ka na bang sasabihin? Mahina at halos pabulong ang sagot ni Micah. Pagod na ako makipagtalo sa taong pinipili lang ang gusto niyang marinig. Pupunta ka sa sleepover. Sige, pumunta ka ron. Bahala ka sa buhay mo. Kumirot ang puso ni Reyna. Dinampot niyang cellphone at umalis. Padabog ang mga hakbang paakyat sa hagdan. Pagpasok sa kwarto, binagsak niya ang pinto. Umalog pa ang picture frame sa ibabaw ng desk. Pinayagan na siyang pumunta pero hindi siya makakilos. Bumigat ang pakiramdam niya sa huling pag-uusap nila ni Micah. Wala siyang pakialam. Galit na iniisip ni Reyna habang paikot-ikot sa loob. Ang lamig niya. Parang laging may alam. Lagi akong mali. Nakakainis talaga. Humilata siya sa kama habang nakayakap sa unan. Tumunog ulit ang cellphone. Nagsimula ang tawag ng kanyang mga kaibigan. Sasama ka? Nandito ng lahat.
Bulalas ni Gia. Napabuntong hininga siya at nag-decide na lang na hindi pupunta. Masyadong na-guilty sa sagutan nila ni Micah kanina. Bawal ako, hindi raw pwede, sabi ni Sister Akat. Umungot naman si Ken. Ang boring mo. Takas ka na lang, Reyna. Ano ka, 10 years old? Napakagatlabi si Reyna. Gusto niyang tumawa, makisabay sa asaran, sabihing si Micah ang pinakamasamang ate. Pero may kumirot sa dibdib niya. Hindi ako sasama. Next time na lang, enjoy kayo dyan. Tumihaya siya habang nakatingin sa kisame. Naalala niyang mukha ni Micah. Pagod at parang laging bitin sa tulog. May lungkot doon, may bigat, at ayaw ni Reyna na maramdaman iyon. Pinili naman niya to. Bulong ni Reyna sa sarili. Pwede naman siyang tumigil. May pamilya na siya. Bakit parang ako pa rin ang pasan niya? Pero kahit gano'n ang iniisip niya, wala siyang naramdamang tagumpay sa bangayan nila kanina ni Micah. Ang katahimikan sa labas ng pinto ay hindi panalo para sa kanya. Pumikit siya at pinilit na huwag isipin ang pananahimik ng kanyang ate. Maya-maya ay pumunta siya sa kwarto ng kanyang nanay na si Edna. Gising ka pa anak. Hindi sumagot si Reyna. Lumapit siya bitbit ang bigat ng pagkadismaya at bumagsak sa kama sa tabi nito. Bahagyang natawa si Edna. Ay nako, matanda na ako para sa biglaang bagsak na ganyan. Napalundag tuloy ako. Yumakap si Reyna sa tagiliran ni Edna at isinandalang pisngi sa braso nito. Pumayag naman po si Ate Micah. Kaso, nagtalo pa kami bago nun, kaya nawala na po ako sa mood. Bumibigat po ang kalooban ko, lalo na kapag tahimik po si ate. Bumibigat ang kalooban mo kasi mahal mo ang ate mo. Alam kong matigas ang ulo mo pero malambot naman ang puso mo. Concern lang naman si Micah sa'yo, kaya huwag mo na siyang awayin. Hinaplos ni Edna ang kanyang braso at bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Napanguso sa Reyna. Sleepover lang naman kina Patricia. Sabi ko hindi ako iinom. Sabi ko hindi naman kagaya ng iniisip niya. Pero yun, ayaw niya pa rin, kaya nakipagtalo ako. Sa huli, hinayaan niya akong manalo at magdesisyon na gusto kong gawin. Kaso, parang nakaka-guilty naman. Hinaplos ni Edna ang buhok niya ng banayad, habang ang kabilang kamay ay isinarang libro nito at inilapag sa lamisita. Yang ate mo, gusto ko lang niyang maging ligtas. Napakagatlabi si Reyna. Pero ang turing niya po sa akin parang batang 10 taong gulang. Nag-aalala lang siya. Kinokontrol niya po ako, ma. Giit na Reyna. Hindi po ako makahinga sa presensya niya. Siyang nagdedesisyon sa lahat. Anong isusuot ko, saan ako pupunta, sinong pwede kong kaibiganin. Mas mahigpit pa siya kaysa sayo. Hindi agad nagsalita si Edna. Para bang may bumabagabag sa isipan nito. Umupo si Reyna at bahagyang napalakas ang boses. Ikaw po ang nanay namin, diba? Bakit siyang may karapatang magdesisyon sa lahat? Bakit parang siya pong may hawak sa pamilya? Maingat na hinawakan ni Edna ang mga kamay niya na nasa kandungan. Tinitigan siya ng mga mata nitong batbat ng karanasan sa pagiging ina. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hinahayaan nito si Micah na disiplinahin siya. Ganun siya dahil siya ang tumutustos anak. Mahinahang sagot nito. Siya ang tumutulong magbayad ng tuition mo, mga gamit mo sa eskwela, pagkain sa mesa. Si Jake at siya ang sumasalo sa mga gastos na hindi na natin kaya. Ganun na lang po. Porke siyang may pera, siya nang masusunod. Matabang na sagot ni Reyna. Hindi anak. Umiling si Edna at bahagyang ngumiti sa kanya. May karapatan siyang tiyakin na maayos ang kalagayan ng mga tinutulungan niya. Hayaan mo na. Ang sabihin niya, may tinatago siyang galit sa akin. Umupo ng mas maayos si Reyna. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi yun ang sagot na inaasahan o gusto niya. Ewan niya ba pero palagi na lang ginugulo ni Micah ang mga desisyon at nararamdaman niya. Nagpatuloy pa si Edna. Mahigpit ang ate mo. Oo, pero hindi yun dahil galit siya sa'yo o masyado siyang controlling. Kung galit siya, matagal ka na niyang pinabayaan. Bahagyang natigilan si Reyna. Inabot ni Edna ang umalpas niyang buhok at itinabi sa noo niya. Bahagyan niyang itinagilid ang ulo. Si Ate Micah po ba?
Lagi ba niya talaga akong inaalagaan ng ganito? Kahit bago pa siya magkaroon ng asawa at anak? Napakunot ng noo si Edna. Ha, bakit mo na itanong? Umiling si Reyna. Ewan ko, parang simulat sa Paul, siya na po ang gumigising sa akin para pumasok. Siya po nag-aayos ng baon ko. Siya talaga po ang higit na mas nag-aasikaso sa akin. Ngumiti si Edna, parang nalulungkot at natutuwa ng sabay. Yan ang ate mo, maagang naging responsable. Saka, nung baby ka, ako ang nag-aalaga sa'yo. Nung 3 years old ka na lang hanggang ngayon, parang doon ka na lang niya nahawakan. Ayaw niya kasing mag-alaga sa'yo noong baby ka pa. Gusto niyang itanong kung bakit hindi siya naalagaan ni Micah noong baby pa lang. Pero pakialam niya ba, hindi niya nagagawing big deal kahit akala niya ay simula baby pa, ang ate Micah niyang bida-bida ang nag-aalaga sa kanya. Ay, tama na muna ito. May pasok ka pa bukas. Mahinang wika ng kanyang ina. Nag-alinlangan si Reyna. Gulong-gulo pa rin ang isip niya. May kakaiba sa sagot ni Edna na parang hindi buo. Parang may kulang, pero pagod na rin naman siya. Sige po, bulong niya at muling humilata sa tabi ni Edna. Mama, tabi po tayo ngayon na. Maingat siyang tinakpan ng kumot. Marahan pa siyang tinapik ng kanyang ina, kaya bahagya siyang napangiti. Kaso, bahagya siyang natigilan. Lalabay yon na kinakanta rin noon ni Micah kapag may bangungot si Reyna noong bata pa siya. Pumikit na lang siya sa yakap ni Edna. Pakiramdam niya ay bata ulit siya at ligtas sa mga bisig nito. Malayong malayo sa mabigat na pag-uugali ni Micah, sa madalas na paalala, sa malamig na tingin, sa listahan ng mga dapat niyang gawin. Kay Edna, walang tanong tungkol sa grades o deadlines. Kay Edna, pwede siyang magpahinga sa paraang alam niya. Good night, anak. Bulong ni Edna at hinalikan siya sa noo. Night, ma. Sagot ni Reyna at inaantok na. Hindi na niya iniisip pa ang ate Micah niya. Ayaw niyang sirain ang init ng yakap ng kanyang ina. Sa ngayon, hinayaan muna niyang balutin siya ng aliw ng pagiging anak ni Edna. Isang araw, tahimik ang buong bahay. Umalis si Micah ng maaga para sa parent-teacher conference ni Drew sa preschool. At hiniling kay Reyna na bantayan muna ito. Kaya yon at naging babysitter muna siya ng pamangkin niyang makulit. Nakahilata siya sa sahig ng sala, tamad na nag-scroll sa cellphone habang si Drew ay nakaupo sa tapat niya. Nagdodrawing at kulay ito, kaya hinayaan niya na lang. Nakalabas ang dulo ng dila nito habang abalang-abala sa iginuguhit. Tita Reyna! Biglang sabi ni Drew, hawak ang krayolang may ngiting tagumpay. Anong kulay ang buhok mo? Ito ba o ito? Ipinakita nito ang dalawang krayola. Bakit may orange dyan? Hindi ako mukhang carrot, Drew. Kita mo naman black ang buhok ko. Tumawa si Drew. Tita, naka-orange ka naman kaya mukha kang carrot. Napatingin si Reyna sa luma at kupas na orange na hoodie na suot niya. Ang dami mong alam, mana ka sa mama mo. Bumalik si Drew sa pagguhit. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo ito, tuwang-tuwa at inabot sa kanya ang papel. Tingnan mo, tita! Umupo si Reyna at kinuha ang papel. Isang simpleng drawing yon sa larawan ng pamilya. Stick figures na may malaking ngiti at linya. Sa ibabaw ng bawat isa, may nakasulat na pangalan gamit ang malalaki at nanginginig na mga letra. Mama Micah, Daddy Jake, Drew, Lola Edna, Tita Reyna. Mali ang spelling mo ng Daddy Jake. Natatawa niyang sabi rito. Simple lang pero ang sweet talaga ng pamangkin niya. Kasama pa talaga kami ni Mama rito? Siyempre, sagot ni Drew. Kasama ka sa family. Kahit na inaaway mo ako minsan, pinapaiyak at kinukuha mong lollipop ko. Family ka pa rin, tita. Inalapag ni Reyna ang drawing at hinaplos ang ulo ng bata. Mabait kang pamangkin. Alam mo ba yon? Kay Kuya Jay ka nalang nagmana ng ugali. Wag na kay Ate Micah. Ngumiti si Drew pero maya-maya tila may naisip ito. Tita Reyna, bakit hindi mo tinatawag si mama na mama gaya ko? Tumawa naman si Reyna. Kasi hindi siyang mama ko. Ate ko siya, ang lola mo, siya ang mama ko. Kumunot ang noo ni Drew. Pero parang mama mo siya.
Pinagsasabihan ka niya gaya ng pagsasabi niya sa akin kapag may homework ako. Palagi niyang inaasikaso yung baon mo. Palagi kanyang hinahatid sa school. Kaya dapat mamang tawag mo sa kanya. Ate ko lang ang mama mo. Ano ka ba? Bulong ni Reyna. Pinapakain ka rin niya ng gulay. Dagdag pa ni Drew at proud pa. Sabi kasi ni Mama, matigas daw ang ulo mo, tita. Patingin nga. Aray! Tawa ni Reyna nang tinuktok ni Drew ang ulo niya. Ano, matigas ang ulo ko. Siyempre, bungo na yan. Isang gabi, nawala ang charger niya. Nasaan na ba yun? Kanina pa ako naghahanap. Saan ko ba nalagay? Mamamatay na tong cellphone ko. Alam niyang iniwan niya yon sa tabi ng mesa ni Edna kagabi. Malapit sa makinang panahin nito. Pero ngayon, wala na. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Edna. Nasa baba ang nanay niya at nanonood ng noontime show sa TV. Pumasok siya at dumiretso sa maliit na side table sa tabi ng kama, kung saan sumisilip ang ilang pirasong cable sa ilalim. Itinaas niya yon at tatamaan ng siko niyang drawer sa ibaba. Ay nako, bulong niya. Dumulas pabukas ang drawer, sabay bagsak sa isang gilid. Bumagsak ang isang maliit na dilaw na photo album. Napangiwi si Reyna. Mabilis siyang lumuhod para pulutin ang mga yon at isalansan pabalik. Pero may isang bagay na tumambad na nagpahinto sa kanya. Isang litrato na luma na. Dahan-dahan niya yung hinila palabas. Isang larawang kuha sa loob ng ospital. Nandoon si Micah na mukhang bata pa. Mga 15 o 17 siguro. Basa ang buhok sa pawis, nakadikit sa noo, maputlang mukha at maga ang mga mata. Nakagaon pang ospital ito at sa kabila ng pagod ay may lambing sa titig nito. Sa bisig nito ay isang bagong silang na sanggol na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Napakurap si Reyna. Nanganak dati si Ate Micah? Hindi ito araw ng kapanganakan ni Drew. Pero bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang sanggol na karga nito at ang lampi na nakabalot doon. Hindi niya alam kung paano, pero alam ni Reyna at ramdam niya na siya yon. Matagal niyang tinitigan ang litrato. Mabagal ang hininga niya habang nanginginig ang mga kamay. Hindi. Binaligtad niyang larawan. Sa kupas na tinta, may nakasulat na Micah and Baby, July 9, 2010. Araw ng kapanganakan niya. Taon ng kapanganakan niya. Walang pangalan pero alam ni Reyna na siya yon. May mabigat na nabuo sa dibdib niya para may isinaksak ng walang babala. Nanatili siyang nakaupo sa sahig at tila binagsakan ng mundo. Hawak niya ang larawang parabang sinampal siya ng katotohanan. Parang umuugong na sa kanyang mga tenga ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi. Imposible. Hindi tama, mali itong naiisip ko. Pilit niyang iniisip ang mga posibilidad sa litratong yon. Baka inalagaan lang siya noong bata. Baka anak ng iba. Pero kahit siya mismo, hindi na makumbinse. Halata naman sa larawan na si Micah ang nanganak sa batang yon. Muling tumitig si Reyna sa litrato. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito? Parang umiikot ang paligid niya. Mabilis niyang isiniksik pabalik ang litrato sa album at ibinalik ang lahat sa drawer na para bang kapag itinago niya muli ang katotohanan, hindi naman siya sigurado. Pero nakatatak na sa alaala niya ang larawan. Si Micah, yakap-yakap siya na para bang ito ang nagluwal sa kanya. Tumayo si Reyna at umatras mula sa drawer. Pinupunasan ang pawisang palad sa shorts. Napakabilis ng paghinga niya. Ako ba yun? Napapikit siya sa sobrang taranta at dami ng iniisip. Nagmandali siyang bumalik sa kwarto at inilak ang pinto. Hindi pa rin tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa gilid ng kama at natulala sa dingding. Gulong-gulong ang isip niya sa mga alaala na parang nabaliktad. Pumapasok sa guni-guni niya ang mga tagpo noong bata pa siya. Si Micah ang naghatid sa kanya sa paaralan, ang nagpapatulog sa gabi, ang nagsisermon sa kanya sa halip na si Edna. Mga bagay na maaaring gawin ng isang ate, pero mas mga bagay na hindi kailanman tinatalikuran ng isang ina. Mas lumalim ang kirot sa kanyang dibdib. Tumunog ang cellphone sa tabi ng kama. Mensahe yon mula kay Micah. Paki-defrost ng chicken. Uuwi ako ng mga 6. Salamat, Reyna.
Napakakaraniwan, napakanormal na hindi niya lubos maunawaan. Tinitigan ni Reyna ang screen na para bang hindi na yon ang buhay niya. Hindi ikaw ang nanay ko? Pero paano kung ito nga? Paano kung noon pa man, si Micah na talaga? Yumakap si Reyna sa sarili. Ayaw niyang paniwalaan, ayaw niyang aminin. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Micah sa litratong yon, ang tahimik, nanginginig na pagmamalaki, habang nakatitig sa sanggol sa bisig niya, ay isang bagay na hindi na niya malilimutan. Hindi yun pagmamahal ng isang ate, kundi pagmamahal ng isang ina. Sabi ko sa'yo, i-defrost mo yung chicken, hindi mo ginawa. Sabi sa kanya ni Micah nang buksan nito ang pinto ng kwarto. Bumaba ka na, kakain na tayo. Mas lalo niyang niyakap ang unan. Wala akong gana, umalis ka na rito. Anong problema mo? Naiinis siyang bumaling dito. Pwede ba? Huwag kang umasta na parang nanay ko kasi hindi naman ikaw si mama. Hindi agad nakapagsalita si Micah. Natigilan ito sa kanyang mga sinabi. Bumahari ng sakit sa mga mata. Reyna, hindi ko alam kung anong problema mo. Pero sige, hahayaan kita. Bumaba ka na lang kapag nagutom ka. Nang isara ang pinto, hindi niya na napigilang umiyak. Kung totoo ba ang nakita niya, parang hindi niya kayang tanggapin na ito ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang itago sa kanya at palabasin na lang silang magkapatid. Nakatulog si Reyna kakaiyak. Nang magutom, nag-decide na siyang lumabas sa kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo pero natigilan siya nang may marinig na mga boses. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Edna. Nag-uusap sina Micah at Edna. Alam niyang mali ang makinig. Alam niyang hindi tama ang pakikialam. Pero mas malakas ang isang bagay sa loob niya. Isang bagay na uhaw sa katotohanan na hindi niya kayang tanggihan. Sumandal siya sa dingding malapit sa pintuan habang pigilang hininga. Pakiramdam ko, may kutob na siya. Bulong ni Micah sa kanilang ina. Napabuntong hininga si Edna. Hindi yan. Huwag kang masyadong mag-alala. Normal lang naman ang pag-aalala mo. Ate ang tingin niya sa'yo. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan ng mga ito at mas lalo siyang kinakabahan sa mga posible niyang marinig sa mga ito. Hindi pa siya handa, anak. Sagot ni Edna. Napag-uusapan na natin. Alam ko. Pero paano kung magtanong siya? Anong sasabihin ko? Wala. Sagot ni Edna na ngayon ay mas mariin ang tinig. Panatilihin natin kung anong mayroon sa pamilya natin ngayon. Nangako tayo. Hindi pa panahon. Hindi pa buo ang isip niya. Baka kung ano-anong tumakbo sa isipan niya kapag nalaman niya ang tungkol sa kanya. Natatakot akong kamuhian niya ako. Bulong ni Micah. Kapag nalaman niya ang totoo. Malalaman din niya sa tamang oras. Sagot ni Edna. Pero sa ngayon, ang tungkulin natin ay protektahan siya. Magiging masakit yon para sa kanya, anak. Tinakpan ni Reyna ang bibig niya. Umiikot sa isip niya ang mga katagang yon na para bang ipo-ipong bumalot sa buong pagkatao niya. Kinabukasan, tahimik na pumasok sa Reyna sa paaralan. Naka-earphones pero wala namang tumutugtog. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Hindi tumigil ang mga iniisip niya buong gabi. Mas maingay pa ngayon, mas mabigat at mas imposible ng iisang tabi. Umupo si Gia sa tabi niya at tinapik ang balikat niya. Grabe, para kang namatayan dyan. Hindi sumagot si Reyna. Sumunod si Ken na umupo naman sa kabila. Ayos ka lang. Para kang multo dyan na naliligaw. Ano nangyari? Tinitigan lang ni Reyna ang mesa habang kinakalikot ang laylayan ng palda. Pakiramdam ko, may mali sa pamilya ko. Nagtinginan sina Gia at Ken. Anong mali? Ate mo na naman yan, no? May nakita akong litrato. Nasa drawer ni Mama. Si Ate Micah, nasa ospital siya. May buhat siyang sanggol at alam kong ako yon. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang bagong panganak si Ate Micah sa picture na yon, na parang siya ang nagluwal sa akin? Umawang ang bibig ni Gia. Napakurap naman si Ken. Ano? Paano yun? Tanong ni Ken.
Ang bata pa niya sa litrato? Bulong ni Reyna. Parang teenager, pero ako yung batang karaga niya. Sigurado ako, narinig ko sila kagabi, si Ate Maika at si Mama. Narinig ko mismong sinabi ni Ate Maika, parang may pinagkasunduan silang hindi naman sasabihin sa akin. Umayos ng upo si Ken. Mukhang malaki talaga yung problema mo ah. What if nga no, yung pinaka-kinaiinisan mong ate, nanay mo pala. Grabing plot twist naman yan ang buhay mo, Reyna. Grabing plot twist talaga kung totoo man, sabi pa ni Reyna. Pagkatao ko yun tapos itatago lang nila. Sinigawan ko pa naman palagi si ate. Paulit-ulit kong sinasabing hindi siyang nanay ko. Kasi kung umasta siya parang siyang nanay ko, pero paano kung siya nga? Dahan-dahang hinawakan ni G ang braso niya. Reyna, kung totoo man, baka may dahilan sila. Hindi mo pa naman alam ang lahat. Mabuti pa tanungin mo sila para naman hindi ka na mag-isip ng mag-isip dyan. Bumagsak siya sa sandalan. Kung totoo man na si Ate Maika ang totoo kong mama, masakit para sa akin yon. Niloko nila ako kapag nagkataon. Tumingin siya sa bintana. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Pero isang bagay ang sigurado. Anumang mundong akala niyang kilala niya, anumang nakaraan na inakala niyang kanya, malapit na yung gumuho. Hindi nakatulog si Reyna pagka-uwi. Magdamag na naman siyang nakatihaya sa kama. Kinabukasan, hindi niya na talaga kinaya. Kailangan niyang malaman ang totoo sa lahat ng mga bagay na bumabagabag sa kanya. Sabihin niyo nga po sa akin ang totoo, sabi ni Reyna habang nakatingin kina Edna at Maika. Sino po ba talaga ako? Ano po bang tinatago niyo sa akin? Natahimik ang mga ito sa sinabi niya. Kahit na hindi na maging klaro ang mga salita ni Reyna, batid niyang alam na ng mga ito ang kanyang tinutukoy. Ramdam din naman siguro ng mga ito na may labis na gumugulo sa kanya. Huwag ka na pong magsinungaling sa akin. Please lang. Dagdag pa ni Reyna at desperado na talaga na malaman ang totoo. Narinig ko po kayong dalawa na nag-uusap sa isang bagay na tinatago niyo po sa akin. Nakita ko po yung mga litrato. Nakita ko ang mukha mo, Ate Maika. Ako yun, diba? Ako ang baby na karga mo sa picture na yon. Ikaw ang nanganak sa akin. Nahulog ang pamunas mula sa kamay ni Maika. Nanginginig ang mga labi nito na parang hindi alam ang gagawin. Tumingin siya kay Maika, tila nagmamakaawa na si Edna na ang magsalita. Nanlaki ang mga mata ni Reyna. Sabihin niyo naman po sa akin. Huminga ng malalim si Maika at dahan-dahang naupo sa harap niya. Oo, anak kita, Reyna. Ako ang tunay mong ina. Parang kulog ang tumama sa puso ni Reyna. Napakurap siya at parang nabiyak ang mundong alam niya. Ano? Bulong niya. Sa wakas, tumingin si Maika sa kanya. 14 ako nun nang ipinanganak kita. Napaatras si Reyna at napakapit sa sandalan ng upuan. Nandoon ang katotohanan. May ideya na naman si Reyna pero nakakagulat pa rin talaga. Ang sabi mo, kapatid kita. Nanginginig ang boses niya. Buong buhay ko, kapatid kita. Bakit ngayon sasabihin mo sa akin na anak mo ako? Wala akong magawa, sagot ni Maika habang naluluha. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano magpalaki ng anak. Ang dami ring nangyari ng mga panahong yon. Si Edna naman ang sumingit sa mahinahong tinig. Ako ang nagsabi sa kanya. Ako ang nagsabing ang kininalang kitang parang sarili kong anak. Humarap si Reyna sa babaeng inakala niyang ina, pero lola pala. Kaya pareho po kayong nagsinungaling? Lahat ng taon na to? Ano pa po yung hindi ko alam? Walang sumagot, para bang hirap na hirap ang mga ito sa katotohanan yon. Hindi na nga sinabi sa kanya, may gana pa ang mga ito na bigyan siya ng katahimikan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Reyna. Sinong tatay ko? Namuo ang mga luha ni Maika. Huwag kang tatahimik ngayon, Ate Maika. Sino siya at bakit niyo tinago sa akin yung totoo? Napalunok si Maika at bakas ang takot sa mga mata. Isang taong ayokong makilala mo kailanman.
Hindi mo desisyon yun. Ano, pati yun itatago mo sa akin? Oo, itatago ko para hindi ka palalong masaktan. Desisyon ko yon para mas paprotektahan ang damdamin mo. Hindi baling ako na lang ang masaktan kaysa ikaw, sabi ni Micah at nabasag na sa pagiging buo ng sakit na nararamdaman. Dahil siya, sinaktan niya ako, Reyna. Ang walang hiyang ama na hinahanap mo. Binaboy ako. Parang tumigil ang lahat sa mundo ni Reyna. Napaupo si Edna, tinakpan ng bibig habang umiiyak. Reyna, pinagsamantalahan ako. Binaboy ang katawan ko ng tinatawag mong ama. Ginamit ang katawan ko ng paulit-ulit kaya ka nabuo, sabi ni Micah habang umiiyak. Ng isang taong pinagkakatiwalaan namin. Kaya please lang, wag mo nang alamin kung sino pa. At kung nagpanggap man akong ate mo, sorry. Sorry dahil hindi ko kayang harapin ang nakaraan na yon. Kung nasasaktan ka, mas doble sa akin ang sakit nun. Muling umatras si Reyna na nabanggan niya pa ang silya sa likuran. Ang hirap lang paniwalaan para sa kanya. Parang may sumabog na kung ano sa madilim na nakaraan ni Micah. At sa madilim na parte ng buhay na yon, si Reyna pala ang naging bunga. Hindi, mahina niyang nasambit. Pumatak ang luha ni Micah. Tuloy-tuloy at walang awat na para bang ilang taong pinigilan iyon. Wala akong sinabi kahit kanino ng ilang linggo. Hindi ko alam na buntis ako. Hanggang halos 4 na buwan na pala. Maliit akong magbuntis sa'yo nun. Si mama ang nagdesisyon. Sabi niya, sisirain ang pagkabuntis ko ang buhay ko. Kaya sinabi niyang siya nga ako sa'yo. Sumang-ayon na lang ako. Kasi anong magagawa ko? Ang bata-bata ko pa. Kagagaling ko lang sa trauma na yon. Nang ipinanganak kita, halos hindi kita kayang hawakan na hindi ko naaalala ang lahat. Saka lang ako naging okay sa'yo nang mag3 taon ka na, nang bahagya na akong nakaka-recover. Hindi makagalaw si Reyna. Nanlalamig ang buong katawan niya habang umiiyak. Ang gusto ko lang ay maprotektahan kayo, garalgal na sabi ni Edna. Nanginginig ang tinig ni Reyna. Bakit? Bakit kayo nagsinungaling ng ganito? Sa loob ng 15 taon? Ang babaeng inaaway ko na akala ko ate ko lang, mama ko na pala? Lalong humikbi si Micah. Akala mo ba hindi ko gustong sabihin? Tuwing tinatawag mo kong ate, parang hinihiwa ang puso ko. Tuwing pinipigilan kita at sinasabi mong wala akong karapatan, ako ang nanay mo. At bawat beses na nag-aaway tayo, masakit pa rin ang katotohanan na ako ang nanay mo dahil anak kita sa walang hiyang yon. Hindi na niya kinayang makinig. Tumakbo na lang siya paakyat sa kanyang silid. Madilim ang kwarto pero hindi na inabala ni Reyna na buksan ang ilaw. Hindi niya kailangang may makita pa. Sapat na ang damdaming dinadala niya. Pagpasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod doon. Para bang kaya pa niyang hadlangan ng katotohanan na pilit nang pumapasok sa loob ng pagkatao niya. Dahan-dahan siyang umupo sa malamig na sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Bakit ganito? Bakit anak ako ni Ate Micah sa taong nanamantala sa kanya? Bawat hikbi ay tila may kasamang punit sa dibdib. Hinahaplos niya ang sariling braso at mga binti na para bang bawat bahid ng pagkatao niya hindi na kilala ni Reyna. Hindi totoo. Lahat ng to hindi totoo. Kumatok si Micah. Reyna, mag-usap pa tayo. Please, bumaba ka na lang. Ayokong maglakad dyan. Ayoko. Iwan mo na lang ako mag-isa. Ayoko munang magkaharap tayo. Hindi pala siyang akala niyang siya. Hindi pala kapatid si Micah. Hindi pala ina si Edna. At ang ama niya, hindi pala anino, kundi isang masamang bangungot. Tumayo siyang nanginginig, lumapit sa kama at dumapa ng buong bigat. At sa pagkakataong yon, dumagsa ang konsensya. Lahat ng sigawan, lahat ng masasakit na salita, lahat ng pagbagsak ng pinto. Tinawag ko siyang makasarili.
Bulong niya sa unan. Sinabi kong galit ako sa kanya kung ano-anong sinabi ko. Si Micah ang tunay niyang ina. Hindi perpekto, hindi handang maging ina noon, pero ina pa rin. Gusto lang naman niya akong protektahan. Halos hindi na niya marinig ang sariling tinig. At sinabi ko sa kanya na sinisira niyang buhay ko. Halos hindi siya makahinga sa bigat ng hiya. Paano ko ba siya mahaharap? Lalo niyang niyakap ang sarili sa ilalim ng kumot na para bang kung magiging maliit lang siya, mawawala na lang siya ng kusa. Sumigaw siya sa unan, hindi malakas pero puno ng desperasyon. Umupo siya at inalala ang Diyos habang umiiyak. Lord, bakit parang ang daya mo naman? Bulong niya na parang nahihiya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi naman talaga ako nagdadasal. Hindi yung ganito. Humikbi siya ng mahina. Pero hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pakiramdam ko, nagkakalas-kalas ng pagkatao ko. Parang hindi na ako totoo. Lahat ng akala kong tahanan, pagmamahal, pamilya, kasinungalingan lang pala. Nanginig na naman ang balikat niya. At si Ate Micah, huminto siya at hinigo pang hangin. Isa lang siyang bata noon, hindi niya deserve yung nangyari sa kanya. Naiintindihan ko na yon. Pero, bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi niya hinayaang mahalin ko siya bilang ina? Kinagat niya ang labi, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang sama-sama ko sa kanya. Ang dami kong nasabi. Tinrato ko siyang kalaban, gayong sinusubukan lang naman niyang maging nanay kahit na takot siya. Muling humiga si Reyna sa kama habang mahigpit ang yakap sa kumot. Kumalma na siya sa pagluha. Napapikit siya at nakikiusap na sana maging okay na lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nakatayo si Reyna sa dulo ng pasilyo. Nandoon sa sofa si Micah, nakaupo ng paluhod sa tabi ng isang laundry basket. Humahakbang ng dahan-dahan si Reyna. Lumingon naman si Micah kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Bakit mo ko niloko? Pumikit si Micah. Maingat nitong inilapag ang tuwalyang hawak at inilapat ang mga kamay sa kandungan. Sa parehong dahilan kung bakit nanahimik ako ng maraming taon, mahina nitong sabi. Dahil ayokong pasanin mo ang kahihiyan ko. Napakagatlabi si Reyna. Itinuro siya ni Micah sa tabi ng sofa pero nanatiling nakatayo si Reyna. 14 na taon pa lang ako noon, panimula ni Micah. Ni hindi ko pa nga lubos na naiintindihan ang nangyayari sa akin. Akala ko panaginip lang. Akala ko titigil pag hindi ako nagsalita. Pero hindi tumigil ang lalaking nananamantala sa akin. At nang malaman kong buntis ako, akala ko tapos ng buhay ko. Walang maniniwala sa akin at walang ang naniwala. Ako pang sinisi. Kesyo maliraw ang pananamit ko. Maliraw ang kilos ko. Para bang ako pang humiling. Napapikit si Reyna. Pilit pinipigilang umiyak. Ngumiti si Micah. Mapait. Si Mama lang ang naniwala nang makauwi siya noon galing abroad. Pero ayaw niyang malaman ng iba. Kaya binigyan niya ako ng 2 opsyon. Ipapalaglag ka o itago ang totoo. Pinili pa rin kita kahit bunga ka ng hindi magandang nangyari sa akin. Nagpakalayo-layo na lang kami pagkatapos naming maipalagay sa bilangguan ang bumaboy sa akin para hindi na mapag-usapan. Ayoko malaman mo ang nakaraan mo. Mas naisin ko na ako na lang ang magdala nun. Doon niya napatunayang hindi selfish ang kanyang ate. Pinili nito ang sa tingin nitong mas makakabuti para sa kanya. Kaya anong karapatan niya para questionin ang desisyon ng mga ito? Tumingin si Micah sa kanya. Pinili kita, anak. Naninikip ang dibdib ni Reyna. Mabilis ang paghinga niya at pabigat na ng pabigat. Pinili kita kahit hindi ko agad kayang hawakan ka. Patuloy ni Micah. Ni hindi ko kayang tingnan ka kasi naaalala ko siya. Galit na galit ako sa sarili ko. Galit ako na hindi kita kayang mahalin agad. Dumaloy ang luha ni Reyna. Patawad, anak.
Nagka-postpartum din ako. May mga bangungot ako gabi-gabi. Gusto ko nalang tumakas. Pero inalagaan ka ni Mama. Sabi niya, balang araw, kapag malakas na ako, matututo rin akong mahalin ka ng tama. Huminga ito ng mas malalim. At totoo yun. Nagpa-therapy ako. Natutunan kong ihiwalay ka sa sakit ko. Hindi ikaw ang sugat. Hindi ko lang agad nakita yun noon. Umupo si Reyna sa upuang kaharap nito. Wala na siyang lakas para pakinggan ang lahat ng iyon. Galit ako noon kapag hindi mo ako pinapayagan sa party. Mahina niyang bulong. Kapag lagi kang text ng text, akala ko kinokontrol mo ko. Ngumiti si Micah ng tipid. Natakot lang ako. Hindi ko alam kung paano maging ina. Lalo na kung gusto namin ni Mama na itago ito sa lahat. Pinunasan ni Reyna ang kanyang pisngi. Nakakainis ka dati. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Tumango si Micah. Masyado akong bata para maging ina. Pero masyado rin akong wasak para magpanggap lang ng kapatid mo. Ginawa ko lang ang kaya ko. Tuwing nagagalit ka, tuwing sinasabi mong kapatid lang kita, sinasabi ko sa sarili ko, baka mas mabuti ng ganito. Baka kung hindi mo malalaman, hindi ka madudungisan ng kung saan ka nang galing. At patawad sa lahat ng kaarawan na hindi ko nasabi ang anak, sa lahat ng yakap na gusto kong ibigay, pero hindi ko naman alam kung paano. Patawad. Matagal tinitigan ni Reyna si Micah. At pagkatapos, tahimik niyang isinandalang ulo sa balikat ni Micah. Para siyang bata na humihingi ng kalinga mula sa sariling ina. Ang dami kong nasabing masakit, bulong ni Reyna. Okay lang, sagot ni Micah. Hindi ko naman masyadong dinadamdam. Alam ko kasi na para sa'yo, away magkapatid lang yon. Matagal kong kinabuhian ang sarili ko, dagdag pa ni Micah. Dahil hinayaan kong mangyari, dahil hindi ako agad nagsalita, at dahil hindi kita agad minahal nang isinilang ka. May postpartum trauma ka, bulong ni Reyna. Hindi mo kasalanan yon. Bahagya siyang humarap kay Micah. Hindi ko maalala nung sanggol pa ako, pero naalala ko ang paglaki ko na kasama kita. Akala ko lang sobrang strikta ka. Hindi ko alam may dinadala ka palang ganito kabigat. Namumuo ang luha sa mga mata ni Micah. Naalala mo nung 3 taon ako? Tanong ni Reyna rito. Inaalo mo ko gabi-gabi kapag nananaginip ako. Hindi ko alam noon pero ngayon pakiramdam ko ligtas ako kapag yakap mo. Ngumiti si Micah kahit may luha. Naluha na lang siya nang yakapin ang sariling tunay na ina. Pagkalipas ng ilang sandali, kumunot ang noo ni Reyna. Alam ba ni Kuya Jake ang tungkol dito? Naglaho ang ngiti ni Micah at marahang umiling. Hindi ko sinabi. Natakot akong sabihin ang parte ng nakaraang ito. Natatakot ka pa rin ba? Tumingin si Micah sa kanya. Pagkatapos ay iniwas ang tingin. Oo, pero hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi sa kanya. Kailangan niyang malaman dahil asawa ko naman siya. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon niya? Tanong ni Reyna. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Micah. Pero si Jake, mabait siya. Maunawain din palagi. Pinakasalan niya ako kahit na alam niyang may mga bagay akong hindi ko masabi noon. Buong buo ang pagtanggap niya sa akin. Tumango si Reyna ng dahan-dahan. Gusto mo bang sumama ako kapag sinabi mo sa kanya? Nagulat si Micah. Gagawin mo yon? Ngumiti si Reyna ng tipid. Masyado mo nang matagal na hinaharap ang lahat mag-isa. Hindi mo na kailangan mag-isa sa bahaging to. Yumakap si Micah ng mahigpit kay Reyna. At sa pagkakataong yon, hindi na siya umatras. Matagal silang nanatiling ganoon. Tila 2 pusong basag na unti-unting natututo kung paano muling maglapit ng walang takot. Tahimik ang buong bahay pagsapit ng gabi. Tulog na ang lahat pero gising pa rin si Reyna.
Pumihit siya sa kanyang tagiliran at niyakap ng mahigpit ang unan. Naaalala niya si Micah. Hindi na ang ate na palagi niyang kinaiinisan. Si Micah na lang ang naaalala niya na kanyang mama. Mama, siya ang mama ko. Kakaiba pa rin ang dating ng salitang yon sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naupo. Napatingin siya sa maliit na study table sa tabi ng bintana. Matagal siyang napatitig doon at saka tumayo. Mula sa drawer, kinuha niyang isang panulat at isang piraso ng cream-colored na papel na nakatabi para sana sa school project. Sandali siyang natigilan, pagkatapos ay nagsimulang magsulat. Dear Ate Micah, hindi, binura niya yon. Mahal kong mama. Tinitigan niya ang salitang yon, nanikip ang dibdib niya. Yun ang unang beses na isinulat niya ito para kay Micah. Ang unang beses na kinikilala niya na ito. Ang unang beses na pinaniwalaan niyang isang bagay na matagal niyang ikinaila. Hindi ko alam kung kailan ko magagawang sabihin to ng harapan. Baka hindi pa ngayon, pero ngayong gabi, kailangan kong mailabas. Kaya isinusulat ko to para sa'yo. Nakaupo ako sa kama ng ilang oras. Iniisip ang lahat ng panahong sinisigawan kita, hindi kita pinansin, tinawag kang makulit, sinisisi kita, itinulak palayo. Akala ko, isa ka lang talagang isang istriktong kapatid. Naalala ko nung sinabi kong mas malala ka pa kay mama. Ngayon naiintindihan ko na, sinusubukan mo palang maging ina sa paraan lang na alam mo. At sorry, patawad dahil hindi kita nakita. Dahil hindi kita naintindihan, minahal mo ako ng tahimik, pinalaki mo ako sa lihim, isinakripisyo mo ang kabataan mo, ang katahimikan mo, ang kalayaan mo, pati ang sarili mong paghilom para lang mabuhay ako sa paniniwalang buo ang pinanggalingan ko. Hinayaan mong kamuhian kita para sa akala mong ikabubuti ko. Hinayaan mong tawagin kita ng ate kahit ang tanging gusto mong marinig ay mama. Hindi ka perpekto at ako rin, pero nanatili ka. Nanatili ka kahit mahirap. Nanatili ka kahit paulit-ulit kong tinataboy ang pagmamahal mo. Nanatili ka kahit mas madali sanang maging kapatid lang at talikuran ng lahat. At yan ang ginagawa ng mga tunay na ina. Hindi mo ako sinuko. Isinuko mo ang lahat maliban sa akin. At ngayon ko lang unti-unting nauunawaan ang bigat ng pinasan mo. Sana mas maaga kong nalaman. Sana mas maaga kitang minahal ng tama. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat ng nasabi ko noon. Hindi ko alam kung paano buburahin ang mga panahong pinaramdam ko sa'yo na wala kang halaga. Pero gusto kong malaman mo na nakikita na kita ngayon, Mama. Naniniwala ako sa'yo. Mahal kita. At kahit hindi ko pa kayang sabihin, ang puso ko unti-unti nang bumubulong ng salitang yon. Mama, nagmamahal, Reyna. Matagal nang nakatitig si Reyna sa sulat na ginawa niya. Bago dahan-dahang ibinaba ang panulat, marahan niyang itinupi ang papel at isinilid sa puting sobre. Naisip niyang iwan yon sa tokador ni Micah o isiksik na lang sa bag nito o baka ibigay dito kapag handa na siya. Pero sa ngayon, ilalagay niya muna yon sa drawer sa tabi ng kama. Bumalik siya sa kama, ngunit may nabago sa kanyang kalooban. Hindi pa siya lubos na magaling, hindi pa tapos ang paghilom. Pero ngayong gabi, unang beses siyang bumitaw sa galit at humawak gamit ang pagmamahal. Muling yumakap sa kumot si Reyna at habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, isang salita ang marahang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mama. Sa sumunod na gabi, nakaupo si Reyna sa mesa, abalang hinihiwa ang pipino habang si Drew ay nanonood ng cartoons malapit sa sala. Anumang sandali ay darating na si Jake, kaya naman ramdam niya ang kaba ni Micah. Tahimik na kumikilo si Micah sa kusina, naguhugas ng bigas, hinahalo ang sarsa, humihinto paminsan-minsan na parang nawawala sa malalim na pag-iisip. Nang bumukas ang pinto sa harapan, dumating si Jake. Bahagyang nanigas ang katawan ni Micah bago marahang pinunasan ng kamay.
Han, may dala akong mga manggang hinog. Saad ni Jake sabay halik sa noo ni Micah. Nakatingin lang naman si Reyna sa mga ito. Napag-usapan na nila na yun na ang tamang oras para sabihin dito. Yay! Favorite kong mangga! Sigaw ni Drew mula sa sala. Salamat, mahinang sabi ni Micah. Napatingin muli si Jake sa kanyang mama. Tila napansin ang pagbabago. Okay ka lang? Pinunasan ni Micah ang mga kamay sa tuwalya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Mag-usap muna tayo. Tahimik na nagmasid si Reyna mula sa kanyang upuan. Dumaan din ang kaba sa kanyang dibdib. Natatakot siya sa pwedeng maging reaksyon nito. Gayunpaman, alam niya rin naman na mas mabuting sabihin na kaysa itago pa ng matagal na panahon. Tumango si Jake at sumunod kay Micah sa mesa. Naupo ang mga ito nang magkaharap habang si Reyna ay nanatiling tahimik. Mahina ang boses ni Micah. Tungkol ito kay Reyna. Tungkol sa isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Jake. Halatang nag-aalala pero nanatiling kalmado. Sige. Huminga ng malalim si Micah. Saka tuluyang binitiwan ang katotohanan. Hindi ko siya kapatid. Anak ko siya. Hindi agad nagsalita si Jake. Dahan-dahang sumulyap si Reyna. Inaasahan ng galit, gulat at paghuhusga. Pero kumurap lang si Jake. Nagpatuloy si Micah. 14 lang ako noon. Hindi ko kagustuhan. Nangyari dahil sa pang-aabuso sa akin. Jake, alam mo na hindi ikaw ang una kong karanasan, di ba? Sinabi ko sa'yo na nagkaroon ako ng unang boyfriend bago ka. Pero hindi totoo yon. Ikaw lang ang naging boyfriend ko at minahal ka ng totoo. Ang totoo, pinagsamantalahan ako nung bata pa ako. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Takot ako na baka kung ano pang isipin mo. Nagdilim ang tingin ni Jake. Hindi dahil sa galit kay Micah, kundi tila may pumukaw sa damdamin nito. Nasaan ang tao na naman tala sa'yo? Nasa bilangguan na siya ngayon, dagdag ni Micah. Tinulungan ako ni Mama para itago ang katotohanan, para hindi ako mapahiya. Inako niya ang papel ng ina at ako naging ate para kay Reyna. Hindi ko sinabi sa'yo dahil natakot ako. Ayoko magbago ang tingin mo sa akin. Maraming beses akong nagkamali. Hindi ko agad sinabi sa kanya at hindi ko rin sinabi agad sa'yo. Patawad. Tahimik muli si Jake. Tumingin sa kanyang asawa ni Micah kaya napayuko na lang siya. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. Inabot ang kamay ni Micah at pinisilyo ng banayad. Ginawa mo kung ano ang kaya mong gawin, sabi ng asawa ni Micah. At nandito pa rin ako. Kahit na nalaman ko yan, wala ka namang kasalanan. At naiintindihan kong natakot ka lang, kaya itinago mo sa akin. Sa amin ng anak mo. Binitiwan ni Micah ang isang malalim na buntong hininga na parang ilang taon itong kinikimkim. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Pinunasan ni Reyna ang kanyang mga mata. Parang araw na lumalabas matapos ang isang malakas na bagyo. Tumingin si Jake kay Reyna habang malumanay ang ekspresyon. Bahagi ka na ng pamilyang ito, Reyna. Kahit kapatid o anak, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Hindi niya napigilan at muling namuo ang luha sa kanyang mata. Pero ngayon ay dahil sa gaanang nararamdaman at sa pangunawang kanyang natatanggap. Salamat Kuya Jake, bulong niya. Ngumiti si Jake. Salamat din sa pagiging matatag. Bahala ka sa gusto mong itawag sa akin. Hindi mo kailangan mag-alala. Tanggap ko na anak ka ni Micah. Walang problema sa akin yon. Biglang pumasok si Drew sa silid. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pwede na po bang kumain ng maaga? Tumawa naman si Jake. Uhugas ka muna ng kamay. Kakain na tayo. Gutom na rin ako. Habang tumatakbo si Drew papunta sa lababo, bahagyang sumandal si Micah sa balikat ni Jake. Otomatikong niyakap nito ang kanyang tunay na ina, gaya ng palagi na parang walang nagbago.
At marahang naisip ni Reyna, baka nga wala naman talagang nagbago. At sa wakas, may puwang na ang katotohanan para huminga. Sa tingin ko, mahinang panimula ni Micah. Kailangan nating pag-usapan kung anong susunod. Bahagyang tumango si Edna. Magtatanong ang mga tao pagdating ng panahon. Tumingin si Reyna sa dalawa. Paano kung wag na lang po nating sabihin yung sekretong to, manatili na lang po sa pamilya natin. Total, nagpakalayo-layo na naman tayo sa dati nating tinitirhan. Wala pong may nakakaalam dito kung hindi tayo lang. Si Mama, mananatiling Ate Micah ko sa paningin ng lahat at ikaw na lola ko, Mama Edna, mananatili na lang din na Mama sa labas. Mismong siya'y nagulat sa mga salitang yon. Hindi niya intensyong sabihin agad, pero ngayon nabitiwan niya na. Mas gumaan ang kanyang kalooban. Ang mas mahalaga naman sa kanya, alam niya na ang totoo. Hindi na mahalagang malaman pa ng iba. Tumaas ang kilay ni Micah. Gusto mong manatiling lihim ito? Marahang tumango si Reyna. Ayoko lang po na gawing chismis ng lahat. Umupo si Edna ng tuwid. Mabilis manghusga ang mga tao. Lalo na dito. Isang bulong lang, iskandalo na agad. Matagal akong nagkunwari. Mahinang sabi naman ni Micah. Nagtago sa salitang ate, tinakasan ang katotohanan ng nangyari sa akin. Hindi ko naisip na ikaw pang magsasabing itago ulit ito. Napuno ng luha ang mata ni Reyna, pero nanatiling kalmado ang boses niya. Hindi ko po sinasabing magsinungaling tayo. Sinasabi ko lang, ingatan natin to. Kinikilala ko na pong mama si Ate Micah. At hindi magbabago yon. Hindi rito, hindi sa atin. Pero sa labas, hindi nila kailangan intindihin. Hindi naman po nila kailanman maiintindihan. Napagkasunduan na nga nila na ilihim iyon. Wala rin namang ambag ang ibang tao sa mga buhay nila. Pagkatapos ng lahat, naging matiwasay kahit paano ang mga buhay nila. Hindi na gaanong kabigat para kay Reyna at nakikita niya rin naman ang mga effort ni Micah para sa kanya. Anong ulam ang gusto mo sa baon bukas? Tanong sa kanya ni Micah habang nagtitiklop sila ng mga damit. Napangiti naman si Reyna. Homemade tocino po sana. Nasarapan po ako rin sa last time, Mama. Hindi agad nakapagsalita si Micah. Kaya naman, napatingin si Reyna dito. Nagulat siya nang makitang namumuo ang mga luha nito. Bakit po? Tanong niya. Napangiti naman ito at mabilis na pinunasan ang mga tumulong luha. Wala lang, masaya lang ako na tinatawag mo akong Mama. Tapos nakakatawa lang na kapag tayo-tayo lang, Mama ang tawag mo sa akin. Pero kapag nasa labas, Ate Micah ka ng Ate Micah. Napakagatlabi si Reyna. Masaya rin naman siyang tawagin itong Mama. Gusto niyang sabihin lahat ng mga nararamdaman niya. Kaso, hindi naman siya lumaking vocal sa loob ng pamilya. Kinuha niya ang sulat at ibinigay na lang dito. Nahihiya pa siya nang iabot yon dahil sa pagtataka sa mukha ni Micah. Ano to, Reyna? Napanguso siya. Sulat ko po para sa'yo. May mga bagay po kasi akong hindi ko kayang sabihin sa'yo, kaya dyan na lang, basahin mo na lang po. Hindi pa nababasa ni Micah, naluluhan na agad ito. Hiyang-hiya si Reyna nang buklatin nito ang papel at basahin yon. Nakita niya kung paanong umiyak palalo ang kanyang tunay na ina. Mahal kita, anak. Mahinang sabi ni Micah pagkatapos basahin ang sulat. Kahit na ang gulo ng lahat, kahit na sobrang dilim ng nakaraan, pinili pa rin kitang mahalin. Lumapit siya at niyakap si Micah. Ngayong nakikita niya na ito sa ibang anggulo at kung saan ito nanggagaling, mas sinisikap niya sa araw-araw na intindihin ito. At pagsisikapan niya pa na ipakitang mahal niya ito bilang kanyang tunay na ina. Hoy, Reyna, mamaya ka na umuwi. Gimik muna tayo. Bulala sa kanya ni Gia. Pero nagmamadali na siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Next time na lang, may family dinner kami, saka magagalit si Ate Micah. Pinamiwangan siya ng kanyang kaibigan. Kailan ka pa naging mabait sa ate mo?
Ngumiti lang siya at kinuha na ang bag. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago? Saka mas na-appreciate ko na lang ang mga ginagawa ni ate para sa akin. Kaya ayoko nang maging mas matigas ang ulo. Sige na, next time na lang. Babawi ako sa inyo. Bye! Hoy! Wait lang! Huwag mo naman kaming takasan. Reyna! Pero hindi na niya pinakinggan. Umalis na siya agad. Magpaplano pa kasi siya para bukas. Balak niyang mag-prepare ng something para kina Edna at Micah. Mother's Day bukas, kaya gusto niyang gumawa ng espesyal para sa mga ito. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Reyna. Pumasok siya sa kwarto ni Drew at marahang ginising ito. Hoy, Drew, gising na. Umungot naman ang kanyang kapatid. Sunday ngayon? Alam ko, pero araw ni Mama ngayon. Sinabi ko nga na tutulong tayo, 'di ba? Nag-promise ka sa akin, Drew. Sabi mo, gusto mong i-surprise si Mama, 'di ba? Napadilat si Drew at biglang umupo. Oo nga pala, pero inaantok pa ako eh. Tumawa naman si Reyna. Bilis na, magpe-prepare tayo ng almusal para kay Mama. Sisimulan nila sa almusal. Nagkukulitan pa sila ni Drew pero natapos din naman sila. Medyo maaga pa, kaya nag-decor na si Reyna sa dingding sa dining area. Ano, pantay na ba, Drew? Itinaas ni Drew ang kamay. Ate, taas mo tong kamay mo. Ayan, pantay na. Natawa naman si Reyna. Nang handa na ang lahat, pumasok si Drew sa kwarto ni Micah at ginising ang mga ito. Mama, gising na. Kailangan ka po namin sa kusina. Natatawa naman si Jake sa anak nito. Anong meron? Inaantok pang mama nyo. Umungot na rin si Micah. Drew, maaga pa. Ano ba? Tara na po. Inaantok na bumangon si Micah. Magulo pa ang buhok at sumunod kay Drew papunta sa dining room. Ginising na rin naman ni Reyna si Edna. Pagpasok ng mga ito sa dining area, natigilan ang mga ito. Happy Mother's Day, Lola! Mama! Sigaw ni Drew. Tumingin si Reyna sa mga ito at niyakap. Happy Mother's Day po sa inyong dalawa. Mahinang tumawa si Micah. Kayo ang nag-prepare nito? Ang sweet nyo naman. Maligayang araw ni Mama. Bulalas pa ni Drew. Natawa at napaluha si Micah. Kayo talaga. Yumakap si Micah kay Drew. Pagkatapos ay hinila si Reyna sa yakap. Nanginginig ang boses nito dahil sa tuwa. Pinakamagandang regalo na natanggap ko. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Humigpit ang yakap ni Reyna sa kanyang ina. Mahal niya rin si Micah. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito, mas lalo niyang ninais na pahalagahan, ingatan at mahalin si Micah. Kahit produkto si Reyna ng hindi magandang nakaraan, nagpapasalamat pa rin siya na ito ang kanyang ina. Panatag ang puso niya na natanggap siya ng buong buo ni Micah, lagpas sa kung anumang katotohanang sumira sa pagkatao nito. Subalit, kaya niya pa kayang tanggapin ang sariling pinagmulan kung may malalaman pa siyang mas mabigat na katotohanan. May hawak na grocery basket si Reyna sa isang kamay at ang cellphone niya sa kabila. Binabasa ang listahang ipinadala ni Micah kaninang umaga. Eggs, gatas, toothpaste, sinigang mix, Coco Crunch daw ni Drew, Mama Edna. Bulong niya habang umiikot ang mga mata niya. Tumawa ng mahina si Edna sa tabi niya. Hindi talaga yan kakain ng almusal pag walang Coco Crunch na yon. Nasa kalagitnaan na sila ng grocery at abala sa pagtatalo kung alin ang mas murang dishwashing liquid nang mapansin ni Reyna ang skincare section sa kabilang aisle. Wait lang, Mama Edna. Sabay turo niya. Kukunin ko lang po yung face cream ko. Kayo na po muna sa vegetable section. Susunod po ako. Tumango si Mama Edna at inayos ang shawl nito. Sige, sunod ka ha. Lumiko si Reyna patungong beauty products. Sinuyod ng mata ang mga estante. Inaalala kung kailangan din ba niya ng toner. Ilang minuto pa, nang makapili na siya, tumalikod na siya para bumalik. Kaso, natigilan siya nang makita si Edna na may kausap na ginang. Narinig niya ang pangalan ni Micah. At nabigla talaga ako, Edna. Umalis na pala kayo pagkatapos ng kaso mo dyan sa asawa mo. Narinig ko dati ang tungkol kay Micah.
Nakakalungkot talaga. Nakakakilabot din ang nangyari. Kaya pala noon kapag nakikita ko silang magkasama, may iba akong nararamdaman dyan sa asawa mo. Kumunot ang noo ni Reyna. Asawa ni Edna, ibig sabihin ay ang kanyang lolo. Wala siyang alam tungkol sa lolo niya. Ang sinabi lang sa kanya, matagal na itong pumanaw. Kaya nagulat si Reyna sa mga narinig mula rito. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa dulo ng aisle. Nandoon si Edna, naninigas at mahigpit ang pagkakapisil ng labi. Para bang pinipigilan lang nitong sumigaw. Katabi nito ang isang babaeng makapalang kilay at maingay ang mga pulseras habang nagkukwento. Ang nakakatindig balahibo, bulong pa ng ginang. Hindi lang basta kung sino yung lalaki. Mismong ama pang nanamantala sa sariling anak. Patunay lang na nasa loob o labas, hindi talaga safe. Ang manyak niyang asawa mo, pati anak niyo pinatos. Mabuti na lang, nasa bilangguan na. Uuudi na yun doon. Parang tumigil ang mundo ni Reyna. Parang may sumampal sa kanya. Kung ganon, ama niya rin ang ama ni Micah. Pareho sila ng ama at yun na yata ang pinaka nakakakilabot na katotohanan tungkol sa kanya. Susan, teka lang, saway pa ni Edna. Patuloy ang babae, hindi alintana. Naalala ko pa siya. Tahimik. Pero may kakaiba. Sabi ko noon may mali. Pero walang nakinig. Si Micah, 14 pa lang noon. Tapos, naputo lang ang pananalita ng babae nang magsalita si Edna. Please, wag dito. Sana sa susunod na makita mo kami, wag mo nang mabanggit yan. Kinalimutan na namin ang mga nangyari noon. Pero huli na, narinig na ni Reyna. Ang ama niya, ang ama ni Micah, pareho lang pala. Ito ang nanamantala sa kanyang ina. At siya na si Reyna ay bunga ng pang-aabusong iyon. Nabitiwan niyang basket mula sa kanyang kamay. Gumulong ang bote ng face cream sa sahig at tumama sa tiles. Napalingon ang mga ito sa kanya. Gulat na gulat si Edna nang makita si Reyna. Reyna! Hindi. Bulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Anak! Lumingon si Edna at lumapit. Umatras si Reyna at takot ang nakabalatay sa mukha. Hindi siya makahinga ng maayos. Parang gumuho ang dingding ng grocery store. Parang nilalamon siya ng sarili niyang katawan. Siya? Siya ang ama ko? Bulong niya. Akala ko wala na siya. Hindi niyo sinabi. Nanginginig si Edna. Uuwi na tayo. Reyna, please, tara na. Sa bahay tayo mag-usap. Pero nanginginig na si Reyna. Gumuho na ang mundo niya at dumaloy ang luha bago pa niya yun mapigilan. Siyang nanakit sa mama ko. Siyang gumawa nun. At ako ang resulta. Mama Edna, ano kababuyan ang ginawa ng tatay namin ni Mama? Umiiyak niyang bulong. Napalingon na ang ibang mamimili. Ang babaeng tsismosa, kitang-kita ang pagka-guilty. Aalis na ako. Lumapit si Edna at pinunasan ang kanyang mga luha. Pilit siya nitong tinatago mula sa mga tao. Galit ako sa kanya. Bulong niya rito. Galit ako na parte siya ng katawan ko. Galit ako na araw-araw tinitingnan ni Mamang mukha ko at siguro mukha niyang nakikita. Napaluhan na rin si Edna nang pumunta sila sa mas tagong aisle. Hindi anak, huwag mong isipin yan. Hindi ikaw ang mali. Walang mali sa inyo ni Micah. Ako ang nagkamali dahil ganoong klaseng ama ang hinayaan kong maging asawa at tatay ninyo. Nasa abroad ako noon. Silang dalawa lang ni Micah ang naiwan sa Pilipinas. Akala ko inaalagaan ng maayos si Micah. Hindi ko naman kasi maiisip na magagawa yun ni Nestor sa mama mo. Kaya nang malaman ko, parang gumuho sa akin ang lahat. Ginawa niyo yun sa anak ng asawa niya? Bulalas ni Reyna at parang mababaliw na sa mga nalalaman. Matigas ang boses ni Edna ngayon. Nasa bilangguan na siya. Hindi na siya makakapanakit.
hindi na siya makakalaya. Pero hindi pa kaya ni Reynang marinig yon. Lahat ng bagay ay mali. Nang hina ang mga tuhod niya at naupo sa sahig, umiiyak, tinatakpan ng mukha. Hindi na niya iniisip kung sino ang makakakita. Hindi na niya alintana kung nasa gitna siya ng grocery aisle. Mama Edna, nakakadiri ang pagkatao ko. Dapat hindi niyo na lang po ako binuhay, sabi niya habang walang tigil sa paghinga. Niyakap niya agad siya ng kanyang lola. Anak, Diyos ko, huwag mong sabihin yan. Tama na, walang mali sa'yo. Wala siyang ibang nararamdaman kundi galit, pagkamuhi at kahihiyan na hindi naman niya kasalanan. Lumuhod si Edna sa tabi niya, marahang inilapat ang kamay sa balikat niya. Patawad! Dapat sinabi na namin noon pa. Pero natakot kami ni Micah. Natakot kami na magbago ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ko siya ama, sabi ni Reyna habang namamaos ang tinig. Ayoko siyang kilalanin. Wala siya. Wala. Ayoko. Nakakadiri siya, Mama Edna. Hindi na rin maawat ang mga luha ni Edna. Oo, hindi siya. Hindi kami papayag na magkaroon siya ng kahit kaunting bahid sa'yo. Si Micah ang nanay mo. Siya lang ang magulang mo na kikilalanin mo. At kahit masakit, kahit paalala ka ng sugat niya, minahal ka niya, pinaglaban ka niya. Pumikit si Reyna habang hinihingal sa pag-iyak. Marahan na lang siyang tumango. Maya-maya'y umuwi na rin sila. Hindi na nila tinapos ang pamimili. Habang nasa tricycle pa uwi, mahigpit ang hawak ni Reyna sa kamay ni Edna. Hindi dahil napatawad na niya ang katahimikan, hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil ngayon alam niya na ang buong katotohanan. Tahimik ang bahay nang sila'y makarating. Nanginginig ang mga kamay ni Reyna habang binubuksan ang pinto. Pagpasok niya, narinig niya ang kaluskos ng pinggan sa lababo. Lumingon si Micah na bahagyang nagulat. Uy, ang aga nyo! Akala ko... Pero natigilan din ito sa pagsasalita. Natuon ang paningin nito kay Reyna na namumula ang mga mata at basa pa ang mga pisngi mula sa pagluha. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa mga ito. Mama, bakit hindi mo po agad sinabi? Bakit hindi mo po sinabi na mismong tatay mo ang nanamantala sa'yo? Hindi siya makahinga sa bawat salitang binibitiwan. Hindi umiwas ng tingin si Micah. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang inasahan na nito na anumang araw, malalaman niya na ang tungkol sa bagay na iyon. Basag-basag ang boses na Reyna. Paano niya nagawang gawin yun sa'yo, sa sariling anak ng asawa niya? Kaya pala, anak mo ako pero at the same time, magkapatid din. Mama, nakakadiri naman yun. Hindi sumagot si Micah. Hindi dahil ayaw nito, kundi dahil walang sagot sa ganoong klase ng kasamaan. Umiling si Reyna habang humihikbi. Para kong marumi, bulong niya. Hindi ko na nga masikmura na anak ako sa taong pinagsamantalahan ka, tapos malalaman ko pa yon. Hinawakan ni Micah ang braso niya. Reyna, wag mong isipin yan. Hindi ka marumi. Siya ang marumi. Anak ako na kasalanan na yun, Mama. Sigaw niya at halos hindi na makahinga. Galing ako sa walang hiyang yon. Naiintindihan mo po ba kung anong ibig sabihin nun? Bunga ako ng paglapastangan. Bunga ako ng lalaking yun. Hindi ikaw yon. Ako nga. Sigaw ni Reyna. Patunay ako na sinaktan ka niya, na sinira ka niya. Tuwing tinitingnan mo ako, paano mo po nakakaya? Hindi ka po ba nasusuka? Kasi ngayong alam ko na parang gusto ko na lang pong isukang buong pagkatao ko, Mama. Kahit po nung pinatay mo ako ng bata, hindi ako magagalit sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Micah. Wala kang ginawang masama. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit hindi namin sinabi sa'yo. Kasi alam namin na makakaapekto ito sa pagkatao mo. Sinabi ko na to kay Jake nang umamin ako na anak kita. Pero hindi ko magawang sabihin sa'yo dahil alam kong iba ang magiging epekto pagdating sa'yo.
Pero nabuhay ako mula sa kasamaan na yon. At ngayon, alam ko na, siya rin po palang ama ko. Hindi ako makahinga, Mama. Para po akong may lason sa katawan ko. Hagulgol pa ni Reyna. Lumapit si Micah at hinawakan ang mga kamay ni Reyna. Hindi ikaw ang kasalanan niya. Naririnig mo ba, anak? Hindi ikaw ang anino niya. Ikaw ang anak ko. Anak ko! Anak ko, ikaw ay bunga ng lakas ko. Hindi ng karahasan niya. Bumagsak si Reyna sa yakap ng kanyang ina at umiiyak na parang bata. Galit po ako sa kanya. Galit na galit ako na bahagi siya ng pagkatao ko. Lalo siyang niyakap ni Micah. Wala kang kahit anong dapat ikahiya. Hindi ikaw ang nagkasala. Siya ang magdadala ng bigat nun at hindi ikaw. Lalo pang humagulgol si Reyna. Sorry, Mama. Akala ko nga hindi ko kakayanin, bulong ni Micah. Pero nang isinilang kita, kahit gusto kong kalimutan ng lahat, nang unang beses kitang marinig umiyak, alam ko na hindi ka sumpa. Ikaw ang pag-asa ko kaya nakaahon din ako sa bangungot na yon. Muling napahagulgol si Reyna. Umiyak siya sa bisig ng ina na tila muling naging bata. Ang batang walang kamalay-malay sa mga pinagdaanan ng kanyang ina para lamang mailuwal siya sa mundo. Ang lakas mo, Ma, bulong niya. Ikaw po ang pinakamalakas na tao sa buhay ko. Idinikit ni Micah ang noo niya sa noo ni Reyna. At ngayon, ikaw na rin. Kaya natin to. Alam kong ang hirap isipin pero kalimutan natin yon. Huwag nating kilalanin bilang parte ng pagkatao natin ng demonyong yon. Nanatili silang magkayakap, hindi bilang mag-ina na may nasak ng kahiyan, kundi bilang dalawang kaluluwang lumalaban at naghihilom. Hindi na nagtatago, hindi na natatakot, kundi dalawang pusong napiling magmahal sa kabila ng lahat. Happy 18th birthday, Reyna! Ang ganda naman ng kaibigan namin na yan, bulalas ni Gia. Tingnan mo tong si Ken, tululaway na oh, baha tuloy. Sinamaan ni Ken ng tingin si Gia. Inasar mo pa ako. Ikaw nga dyan ang tumulo ang laway kasi partner mo sa kotilyon yung crush mo. Mahina na lang natawa si Reyna. Tumigil na kayo. Dito pa talaga kayo nag-away. Ibang pakiramdam ni Reyna nang siya'y maglabing-8. Hindi dahil may ingranding party, kundi dahil ngayon lang sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Hapon na nang mapansin ni Reyna ang notebook sa kama niya habang siya'y nagbibihis. Bakit nandito to? Kinuha niya yon nang may pagtataka sa mukha. May nakaipit na papel na kulay cream sa pagitan ng mga pahina. Nakasulat sa ibabaw ng papel ang pamilyar na sulat ni Micah. Reyna, basa niya sa sulat. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama, binuksan ng liham at nagsimulang basahin. Mahal kong Reyna, 80 na ang anak kong dalaga, isa ng ganap na babae. Pero sa mga mata ko, isa ka pa ring bata, minsang kumapit sa akin sa tuwing natatakot sa dilim. Marami akong gustong sabihin, pero dito ako magsisimula. Hindi ka kailanman naging pagkakamali. Hindi ka kailangang itago. Ikaw ang pinakamapangahas na bagay na pinili kong dalhin sa mundong ito. Ang mahalin ka, ang palakihin ka, kahit sa lihim, ay ang pinakamapangahas kong ginawa. At uulitin ko yon ng paulit-ulit kahit masaktan ako, basta't lumaki kang ligtas at malaya. Patawad kung hindi ko agad nasabi ang katotohanan. Natakot ako, pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko rin ang sarili ko. Pero ikaw, hindi ka lang nakaligtas, Reyna. Naging ilaw ka sa mundong naging madilim para sa akin. Anak kita, kahit ano pang pagkatao mo, at sobrang ipinagmamalaki kita. Nagmamahal, Micah. Naburang mga salita sa mga mata ni Reyna habang namumuo ang mga luha. Hinawakan niya ang liham sa dibdib at ilang sandali siyang nanatiling nakaupo. Hinahayaan ang bigat ng mga salitang yon na lumubog sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan niyang tiniklop ang sulat, inilagay sa bulsa at pinunasan ng luha. May cake pang kailangang hiwain sa baba para sa small celebration pagkatapos ng party.
Pero may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Nandoon ang lahat sa maliit na kainan nang lumabas si Reyna. Si Jake ay nagsisindi ng mga kandila sa cake. Si Drew ay tumatalon-talon habang may suot na plastic na party hat. At si Micah naman may hawak na tray ng baso na puno ng juice. Napatingin si Micah at ngumiti. "Ready na, birthday girl?" Diretsong lumapit si Reyna at tumapat kay Micah. Walang salitang niyakap niya ito. Sobrang higpit ng yakap na kanyang ibinigay para sa mama niya. Natigilan si Micah noong una pero agad ding ibinaba ang tray at niyakap siya pabalik kasing higpit ng ibinibigay niya. "Salamat po. Mahal po kita, mama," bulong ni Reyna. "Ipinagmamalaki ko pong ikaw ang mama ko." "Oo siya," sabi ni Jake at may matamis na ngiti sa mga labi. "Bago pa tayo maiyak ng sabay-sabay, mag-blow na ng candle." Nagpalakpakan ang lahat habang si Reyna ay pinaupo sa harap ng cake. Simpleng family dinner lang pero para kay Reyna, yon ang pinaka-perfect sa lahat ng kanyang birthday. "Mag-wish ka, anak," bulong ni Micah sa tabi niya. Tumingin si Reyna sa paligid. Kay Jake na may maamong ngiti, kay Drew na may tsokolate pa sa pisngi, kay Edna na nagpupunas pa rin ng luha, at kay Micah na kanyang ina at kanyang lakas. Pumikit siya, huminga ng malalim at sa isang iglap lang, patay na ang lahat ng kandila. Nang imulat ni Reyna ang mga mata, ang masayang pamilya niya ang bumungad sa kanya. Mas lalong nagalak ang kanyang puso. Hindi na mahalaga kung ano ang nakaraan, kung ano ang naging dahilan kung bakit siya nandoon. Isa lang ang dapat niyang pahalagahan at ipagpasalamat sa Diyos. At yon ay ang pamilyang nagpaparamdam sa kanya ng tahanan ngayon. Ang kwento ni Reyna at Micah ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging malakas o hayag, at ang pamilya ay hindi laging batay sa tawag o apelido, kundi sa sakripisyo, katotohanan at tahimik na tapang. Tinuturuan tayo ng istoryang ito na madalas ang mga taong pinakamahal tayo ay silang pinakamaraming pasaning tinitiis ng walang salita para lang tayo ay maprotektahan. Ipinapakita rin ito na ang paghilom ay nagsisimula kapag hinarap natin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, at piniling magmahal pa rin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.